Naku po mga kababayan, gumagalaw na naman itong mga itong mga trolls. Sinabi pa dito na itong si Bong Revilla daw ay nilaglag daw itong si VP Sara. Mastermind daw di umano sa flood control projects. Anong kinalaman ni VP Sara sa flood control? Sabi pa nito mga trolls mga kababayan, si BP Sara daw ang mastermind. Ayan. Fake news pala ito. Hindi pala ito sinabi ni ni Ramon Bong Revilla. Fake news po ito mga kababayan. Wala pong katotohanan. Kung may mga nakikita kayo sa Facebook na kumakalat na nilaglag daw di umano nitong ni Bong Revilla, itong si BP Sara at ah isa daw si BP Sara sa mga mastermind ng flood control projects. Di ba mga kababayan? So basahin natin. So pati si Sir Jack Argota nga ay napa-comment na din dito. At tinawag niya nga itong fake news mga kababayan. Sabi niya dito, walang sinabing ganyang statement mismo ang GMA News TV. At lalong hindi magsasabi ng ganyan si Senator Bong Revilla Jr. at kay Sara Duterte. Sabi niya pa, hindi sangkot si Senator Bong Revilla sa flood control na yan dahil gawa-gawa lang ang bintang na yan para kunwari may maipakulong na big fish. Ang totoong magnanakaw sa DPWH ay si Yusek Bernardo at kasabuat niya si ano to? Department Engineer Alcantara na ang dati nilang tinuturo ay si Tambaloslos na ngayon ay bumaliktad na. Paalala ko lang ha, lahat ng congressman na Revilla ay hindi pumirma ng impeachment laban kay BP Sara. Kaya bakit anong dahilan para magsinungaling si Senator Bong Revilla at idawit si BP Sara? Ito ay gawa-gawa lang ng mga kakampuki at loyalista nga para paniwalain at magalit ang ibang Duterte diehard supporters kay Senator Bong Revilla. Pero walang maniniwala dyan kasi hindi naman bobo mga DDS eh. Sabi niya pa mga ulol daw. Ayan mga kababayan. So yan po yung buong pahayag ni Sir Jack Argota no. So marami kasi rin ako nakikita mga kababayan na mga ganitong post na kesyo nilaglag daw ni Bong Revilla si BP Sara at si BP Sara daw ang mastermind ng flood control projects. 'Di ba? Ang labo mga kababayan. Kailan ba yung na sumabog ang flood control projects? 'Di ba nung 2024 lang, 'di ba? Tsaka tinitira nila si BP Sara sa mga confidential fund. Tapos isasama nila sa flood control projects na wala namang kinalaman si BP Sara Duterte. Kaya itong ginagawa nila ay talagang fake news ito. Walang katotohanan kasi wala pa naman balita sa GMA na ganito. Ayan nilagay pa nila yung logo ng ng GMA News TV. So talagang kung makikita nyo to magagalit kayo. Ayan may logo ng GMA News. Ayan. Ito po mga kababayan yan. Yung may araw. Ayan. So ngayon naman mga kababayan, panoorin naman natin itong pahayag ni the general's viewpoint na si General Macanas patungkol nga rin dito sa umano'y sinabi ni Revilla, itinuro daw si BP Sara, utak daw ng flood control, scam. Is this true daw? So panoorin natin mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong mga kumakalat ngayon na post na parang lumalabas statement ni ex-Senator Bong Revilla na itinuturo daw niya si BP Sara na utak sa flood control projects. Parang tanong, is this true? O baka fake news ito? Unahin natin ito, Reno Opusa. Sabi dito, kailan pa naging taga Cavite si BP Sara?
Tapos ang post nakalagay dito, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si BP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. May isa pang post dito sa post naman ito ng Jarius Dud Sumayot. Ganon din. Kinopya lang niya yung unang post. So ito, kumakalat na ito sa social media. Okay, mahirap naman yung in fairness kay Senator Bong Revilla. Kung ako yung tatanungin, parang hindi ako maniwala na ganito ang pahayag ng dating senador. Nag-search ako, wala namang ibang Balita. post. Ano to, paninira to guys, katulad din kay kay Senador Marcoleta dati. 'Di ba sinisiraan na nilaglag daw ni Gutesa si Senador Marcoleta. At si Senador Marcoleta daw yung utak ng ng yung planted daw ni Senator Marcoleta itong si Gutesa. So yun yung ginawa rin ng mga trolls kay Senador Marcoleta. Ngayon naman, si Revilla naman ang tinitira nitong mga to. At isinama pa si BP Sara Duterte. So, ganito talaga itong laro ng mga trolls, mga kababayan. Tungkol nito, maliban lang sa kumakalat. Kaya, huwag po tayong maniwala kaagad. Kasi, may mga content creators mag-post lang ng mga controversial statement para marami silang like, views, share, whatsoever, para kumita sa So, ulitin ko, hindi ako naniniwala na nanggaling ito kay ex-senator Bong Revilla na itinuturo niya si BP Sara na mastermind sa flood control. Dahil walang ibang sources, maliban lang itong mga post sa Facebook. Grabe. Tingnan yan, ang daming nag-react 149,000 people nag-react, 141,000 ang tumatawa. 6,000 ang nag-like at 1,500 ang galit. Then kung basahin mo ang mga comments, sabi ni Reed Doncano, wala na, Bong Revilla, kaigit na. Kaigit yung Bisaya ng medyo hindi ko na may Lucita Alido, wala na mutuo, oy, Duterte, solid kami. Ronnie Lutak, ganyan din yung panghuhudas niya na ginawa kay Erap dati. Same old technique. Rena Marie Laure, sabi na may naamoy na naman akong bagong script. Rosemary Abilita, haha, wala nang makita si vlogger. Edmar, kahit anong role at script, kaya niya, best actor Rene Villanueva, ang ganda ng palabas. Bong Banggoy, wow, galing ng script mo. Nancy Batiansila, ayaw pataka, pasagad Bong. BFF, bayamo ni Martin. Anyway, basta ako, hindi ako naniniwala na yan ay statement galing kay ex-senator Bong Revilla. Ang kaso, kung bakit siya na-aresto at nakakulong ngayon, dahil sa ghost project sa Bulacan. Kaya ang kasama niyang na bigyan ng warrant of arrest is yung mga engineer ng Bulacan, Bryce Hernandez, JP Mendoza, except kay Henry Alcantara, yung dating district engineer sa Bulacan, dahil state witness na po siya. So, ligtas na si Henry Alcantara. Yung nabasa kong post kagabi, hapon ba yun? Nakakulong na si
ex-Senator Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Hindi ko lang sigurado kung ito ba yung ipinakita ni DILG Secretary John Vic Rimulya Rimulya. na magandang kulungan. Ako, dapat pantay-pantay. Bakit yung ordinaryo na tao na nabigyan ng warrant of arrest kulong doon sa siksikan? Siksikan. Basta ang hirap kalagayan yung mga kulungan natin ngayon. Itong yung ipinakita ni Secretary John Vic Rimulya, napakaganda. Huwag naman ganun. Pati nga si General Torre, umalma na rin siya. Na dapat ang mga makulong na nasasangkot sa flood control projects doon sa mga ordinaryong kulungan dalhin. Hindi sa magandang kulungan na may matres o kutsyon, malinis, bago doon sila ikukulong. Anong special treatment? Ay, nako. Okay. So, ito na. May nakulong na dating senador. I don't know sa inyo kung big fish pa yan o dilis. To me, hindi siya dilis, hindi naman siya big fish. Medyo malaki-laki ng konting isda. Ang mga big fish na dapat makulong ay itong si Saldico. Sana mahanap na siya ng gobyerno natin, mapauwi. Mapauwi at makulong. And then, yung rekomendasyon ng Senate Minority Bloc na nagrekomenda ni sila na kasuhan si sino ito? Dating Speaker Martin Romualdez, dahil ang nakikita nila ang pinaka-tuktok sa anomalya nasasangkot sa flood control is si Martin Romualdez. Alangan naman si Saldico lang ang gagawa ng mga ganun. Ibase nyo sa testimonya ni Orly Gutesa plus yung iba pang nagsasabi is talaga kung meron si Saldico, meron din si Romualdez. Kaya agree ako yung sinabi ni Secretary John Vic Rimulya na halos $1 billion ang nakulimbat ni Saldico, mas malaki kay Romualdez. Problema, walang ebidensya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa atin. So, yun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni The General sa Viewpoint na si General Macanas, no? Patungkol dito sa kumakalat na fake news patungkol sa sinabi daw ni Revilla na itinuro itong si BP Sara na isa daw di umano sa mga mastermind ng flood controls scandal mga kababayan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.